Resume's personal voice. Nakita ko nag-uusap ng mahinahon ng lolo at lola ni Attorney Justin. Pagkatapos namin silang sapilitang pagsayawin sa harapan habang kinakantahan ko. Napangiti ako nang makita silang dalawa na mukhang binabalikan ng alaala ng kabataan nila. Bigla ko tuloy na missed ang lolo at lola ko sa probinsya. Madalas pa rin akong nakakapasyal doon lalo na kapag walang trabaho. Madalas ay nagkakantahan at nagsasayawan din kami kasama ang mga pinsan ko. I miss them so much. Pagkabalik namin sa Maynila ay isang araw, dadalawin ko sila. Napatingin ako sa gawi ni Attorney Justin. Kanina ko pa siya nakikitang inom ng inom. Kumunot ang noo ko. Mukhang okay naman siya kanina. Bakit mukhang nagpapakalasin yata? Nagpa siya ako lapitan siya. Pulang-pula ang labi niya at pati na rin ang pisngi dahil siguro sa dami na nang nainom. Napatingin lang siya saglit sa akin at saka itinuloy na ang pagsali ng alak sa baso. Halos maubos na niya ang laman ng bote na hawak-hawak. Nang akmang iinumin na niya iyon ay pinigilan ko siya. Sabi nila kapag daw lasing ang isang tao lumalabas ang totoo nilang kulay. Pues, palalabasin ko ang mga hindi kaaya-ayang ugali ni Attorney Justin. Wow, Attorney, lalong kumakapal ang mukha mo pag nakakainom ka. Last mo na yan ha? Sabi ko at humalukip-kip. Pero sa halip na magalit ay tinawanan niya lang ako. But hindi ko maiwasang mapatingin sa pisngi niya nang bumalandra na naman ang dimples niya dahil sa pagtawa. Medyo dim ang ilaw sa gawin namin kaya lalong kitang-kita ang lalim ng dimples niya. Nag-iwas agad ako ng tingin. Pinagpala talaga ang kagupuhan ng isang ito. Pero madigas siya dyan dahil hindi ko yun sasabihin sa kanya. Cute ba? Biglang tanong niya habang hindi nakatingin sa akin. Nagsalin ulit siya ng alak sa baso. Medyo nanlaki ang mga mata ko. Teka, nakita niya yata yung pagtitig ko. Shit. Cute ang alin? Patay mali siya kung tanong. Manigas ka dyan. Hindi ako aamin kahit gwapong-gwapo ko sa'yo. Narinig ko naman siyang tumawa. Pumalandra na naman ang mga dimples niya dahil agad din niyang kinagat ang ibabang labi para magpigil ng tawa. Buwiso tong lalakan to mapang-akit. Ilang bakla at babae na kaya ang nagpantasya sa kanya? Dimples? Simpleng sabi niya at agad na ininom ang alak sa baso. Kinagat na naman niya ang ibabang labi dahil siguro sa pait ng iniinom. Umirap ako sa kawalan. Aware ka naman palang cute yung dimples mo tapos pinapakita mo pa? Nangakit ka ba talaga ha? O sadyang ginawa ka lang para magkasala ang makamundo kong utak? Kunat ng dimples mo sa usapan. Singhal ko. Pinilit kong ikunot ang noo ko para isipin niyang seryoso ako sa sinasabi at never akong nakyutan sa dimples niya. Sana wag umulan at tamaan ako ng kidlat dito dahil sa mga pinagsasasabi ko. Narinig ko na naman ang tawa niya. Napatingala pa siya dahilan para ma-expose ang Adam's apple niya. Napakurap-kurap ako at nag-iwas ng tingin. Pwedeng baguhin yung tanong ko kanina? Ilang bakla at babae na kaya ang lumapa sa lalaking ito? Masyadong mapanukso eh. Mabubuhol-buhol ang kasalanan ko kapag napadalas ang pagsama ko dito. Tinitingnan mo eh. Sabi niya. I rolled my eyes. Filingero talaga. Nilangon ko siya at ngiti-ngiti siya sa akin. Pinigilan kong mapasinghap. Shit, huwag mo kong ngitian ng ganyan, Attorney. Nakakalimutan ko ang salitang dangal. Hahambalusin ako ng nanay ko. Hindi kaya. Lasing ka lang, kaya kung ano yung nakikita mo. Naku, Attorney, hindi ka dapat nagiinom ng sobra. Nagiging filingero ka lalo. Singhal ko. Kapal mo rin eh, no? Bulong ko. Ang lakas ng tawan niya. Lalong lumalim ang dimples niya. Shit, bakit? Gwapo ka na nga tapos binigyan ka pa niyan. Binigay mo na lang sana kay Brian para mas marami pa siyang mautong babae. Ibinalik ko ang tingin sa harap at nakita kong nagkakantahan pa rin sina Sally at Elsa. Parehong maganda ang mga boss nila. Kanina ay puro lovely songs ang kinakanta nila at ngayon naman ay mga classic love songs na. Napairap ako sa hangin nang marinig ang lyrics ng kinakanta ni Elsa. Visit na love iyan. Kapag minahal mo ng sakto lang, makukulangan at maghahanap ng iba. Kapag naman minahal mo ng sobra, masasakal at maghahanap pa rin ng iba. Saan ba dapat lumugar? Paano ba talaga mag-handle ng isang relationship? Kasi sabi sa akin ni Brian, hindi raw ako marunong mag-handle ng relationship kaya naghanap siya ng marunong. Sorry naman, hindi ako na-inform na relationship were all about hugs, kisses, and sex. Langya mo, Brian.
Sagad hanggang gilagid ng syota mong hipon. Napatingin ako kay Attorney Justin na ngayon ay medyo nakayuko na at hinihilot ang sentido. Umiisod akong palapit sa kanya at kinuha ang baso ng alak sa mga kamay niya. Nagsalin ako sa baso at uminom. Napangiwi pa ako sa pait. Pero wala na mas papait pa sa pinagsasabi sa akin ng walang hiya kong ex. Attorney? Tawag ko sa kanya. Sumandal siya sa sofa at nilingon ako. Bakit? Lasing ka na ba? Tanong niya. Natawa ko sa sinabi niya. Di ba siya dapat ang tinatanong ko doon? May topak din tong si attorney pag nalalasing eh. May itatanong ako sa iyo pero wag ka magagalit. Sabi ko at nilinga siya. Nakita kong tumango siya pero nakahawak pa rin sa sentido habang napapapagkit na. Shoot! Sabi niya. Bakit kayo nag-break ni Attorney Sophie? Tanong ko. Medyo naalarma ako na bigla siyang umayos ng upo at tinukod ang siko sa tuhod habang hinahawi ang buhok pataas. Shit naman, ang cool niya pa rin tingnan kahit halatang nakainom na. She cheated on me. Nakangising sabi niya at tinignan ako. With my best friend. Dagdag nito, napasinghap ako. Talaga? Nagawa ni Attorney Sophie iyon? At sa mismong best friend pa ng boyfriend niya? #medyo malandi. Halos pareho pala tayo. Pero yung ex ko, niloko ako dahil hindi daw ako marunong maghandle ng relasyon. Kwento ko. Nakita ko na patitig siya sa akin. Tumawa ako para maiwala ang tensyon. Pero magkaiba tayo, attorney. Kasi ako tanggap ko nang wala na kami. Na-share ko lang kasi first boyfriend ko yun eh. Medyo nasaktan ako kahit papaano. How do you handle relationships? Tanong niya. Nakatagilid na ang ulo niya at nakatitig sa akin. No physical contacts. Bukod sa holding hands and hugs. Alang ang sagot ko. Ni hindi nga ako nahalikan ng ex ko. Para kasi sa akin mahalagang first kiss. I was reading too much romance novels that time kaya sorry Brian. Medyo hopeless romantic ako and I didn't feel like giving my first kiss to you. Narinig ko na naman ang tawa niya. You meant to say he never had a chance to kiss you? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Tumaas ang kilay ko. So what? Basehan ba iyon para masabi mong mahal ka na isang tao? Naging loyal naman ako sa kanya sa ibang paraan. Hindi lang talaga siya nakontento at hindi niya ako in-inform na mahilig pala siya sa mga babaeng isang kalabit niya lang ibibigay na. Sorry pero hindi ganoon kababaw ang tingin ko sa pag-ibig. Puno ng kabitiran na sabi ko sabay inom ng alak. Buisit talaga siya. Ang tagal kong inisip kung anong pagkukulang ko sa kanya noon pero wala akong ibang maisip kundi ang katawan ko. Oo, katawan ko lang ang hindi niya nakuha sa akin pero buong puso ko ibinigay ko sa kanya no. Nagulat ako nang kunin niya ang baso sa kamay ko at ibaba iyon sa table. Takang napatingin ako sa kanya. I told you not to drink. Sabi niya. Umirap ako at tumalukip-kip. Tumawa siya ng mahina at humilig sa balikat ko. Nanlaki ang mga mata ko nang ipatong niya ang kamay niya sa tiyan ko. Para ko nakuryente dahil sa ginawa niya. Hinawakan ko ang braso niya pero nagsalita siya. Don't feel upset. You just did the right thing. Hindi ikaw ang nawalan kundi siya. Rinig kong sabi niya. Napayuko ako para tingnan ang mukha niya. Nakapikit na siya. Bumuntong hininga ako. Ito yata yung kauna-unahang pagkakataong may nagsabi sa akin na tama ang ginawa kong pag-handle sa relasyon namin ni Brian dati. Na hindi ako nagkulang kundi siya itong hindi na kontento sa kung anong meron kami. I prefer someone like you rather than those beautiful on the outside but never give a damn respect to themselves. Bulong niya. Ilang sandali pa bago ako nakahinga ng maayos pagkarinig noon. Ano daw? Shit, lasing ka lang attorney. Pag normal ka na ulit, hindi mo na ako pipiliin. Salamat Elsa. Bukas na bukas din, ibe-break ko na to. Wala nang ginawa kundi maglasing. Ibabalik ko na siya sa mom at daddy niya. Iiwan na namin siya ng mga anak niya. Suwang-sawa na ako. Nakapamewang ako habang pinapanood si Attorney Justin na tulog sa kama. Nagpatulong lang ako kay Elsa para may akyat siya dito. Akalain mong tututuhanin ang sinabing iaakyat ko siya dito? Langya, napakabigat. Narinig ko ang halakhak ni Elsa. Saang movie mo naman napanood yan, Riza?
Pagsakay nito sa sinabi ko, ngumisi ako. Wala, feeling battered wife lang. Natatawang sabi ko, salamat ulit. Paalam ko sa kanya. Tumawa lang siya at nagikap pa bago lumabas ng kwarto. Sinarado ko ang pinto at bumuntong hiningang nilapitan si Attorney Justin. Kumunot ang noo ko nang mapatitig sa mukha niya. Ang amo talaga ng mukha nito kapag tulog. Sobrang gwapo, parang model ang tindig. May dimples, matangos ang ilong, makapal ang mga kilay, maninipis at mapupulang labi at bilog ang mukha. Kahit ang nunal sa kaliwang pisngi niya ay nakakapagbigay ng kakaibang dating sa mukha niya. Ang amo talaga ng mukha nito kapag tulog. Sobrang gwapo, parang model ang tindig. May dimples, patangos ang ilong, makapal ang mga kilay, maninipis at mapupulang labi at bilog ang mukha. Kahit ang nunal sa kaliwang pisngi niya ay nakakapagbigay ng kakaibang dating sa mukha niya. Paano kaya nagawang pakawalan at lokohin ni Attorney Sophie ang katulad niya? Bigla tuloy ako na-curious sa itsura at pagkatao ng best friend nito. Umalukip-kip ako at tumayo para kumuha ng damit niya sa closet. Isang white sando ang kinuha ko. Gumapang ako sa kama at tinawakan ng dulo ng damit niya. Bibihisan lang kita, Attorney, ha? Pagkatapos nito, mawawalan parang bula ang alaala ko sa itsura ng katawan mo. Bulong ko at sinimulang tanggalin ang t-shirt niya. Ilang beses yata ako lumunok nang makita ko ang flat na tiyan niya. Nag-iwas ako ng tingin at ipinilig ang ulo. Wala ko nakita, Attorney. Hindi ko nakitang flat ang tiyan mo at hindi ko rin nabilang kung ilang packs ang abs mo. Bulong ko habang inaayos ang sando na ipapalit ko sa t-shirt niya. Napatingin ako sa gawing shorts niya at nag-iwas agad ng tingin. Promise, hindi ko talaga nakita ang brand ng brief mo. Sabi ko at agad na isunuot ang sando sa kanya. Inayos ko yun at inayos ang unan at kumot. Yan, boss. Okay ka na? Hindi ko na alam na magiging girlfriends /unan/tagabuhat /tagabihis mo pala ako dito. Magkano bang talent fee ko, ha? Bulong ko at nagsimulang umalis sa kama pero bigla siyang tumagilid ng higa at nahagip ako ng braso niya at napahiga sa kama. Nanlalaki ang mga mata ko at ilang mura ang nasambit ko sa isip, lalo na nang halos gahiblan na lang ang layo ng mukha niya sa akin. Shit, nung huli ko siyang nakatabi sa pagtulog ay wala ako sa sarili ng mga panahong iyon kaya kinaya ko. Ngayon, gising na gising ang diwa ko at nasa purong katinuan ang pag-iisip ko. Diyos ko, hindi niyo ba ko kailangan tuksuin ng ganito para patunayan ang loyalty ko sa amin ng dangal ko? Agad na hinawakan ko ang braso niyang nakadagan sa akin at nagtangkang alisin iyon. Bumilang pa ako ng 3 bago tumayo pero lalo lang siyang humilig palapit sa akin. Halos magdugo ang labi ko sa kakakagat nang mapadikit ang mukha niya sa akin at ramdam na ramdam ko ang ilong niya sa pisngi ko. Kahit ang magdasal ay hindi ko na magawa sa sobrang distracted ko sa mukha niya na sobrang lapit sa akin. Hindi ako makahinga ng maayos at nagkabuhol-buhol na ang isip ko. Hindi pa man ako nakaka-recover sa braso niyang nakadagan sa akin at sa mukha niyang halos nakadikit na sa akin ay naramdaman kong idinantay niya ang kanang binti niya sa bewang ko. Mariing napapikit ako. Nanay, Bes, tulong. Walang sinabi ang pagpapanik na naramdaman ko noong sumakay ako sa extreme tower ng Enchanted Kingdom sa nararamdaman ko ngayon. Parang sinisilaban ang mukha ko sa sobrang init lalo na nang gumalaw ang mukha niya at halos maramdaman ko na ang labi niya sa mukha ko. Shit, tukso, layuan mo ako please. Hindi tayo bate. Narinig ko na paungol siya at humihigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Para na akong lalagnatin sa sobrang init ng pakiramdam ko. Napagkamalan pa yata akong una ng Herodes na lalaking ito. Ilang sandali pa ay naging payapa na ang paghinga niya. Napabuntong hininga ako. Buti pa siya nagawang makatulog ako. Nga ako dito hanggang sa mag-umaga. Nakakainis. Hindi ko alam kung hanggang anong oras ako nakatunganga sa kisame. Hanggang sa tuluyan na akong dinalaw ng antok. Nang magmulat ako ng mga mata, ay nabigla pa ako na mukha ni Attorney Justin na nagisnan ko. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Napatingin ako sa relo sa bedside table at nakita ko mag-alas 8 na ng umaga. Nilingon ko siya at buong lakas na tinanggal ang pagkakayakap ng braso niya sa akin. Hindi na ako makapapayag na magisnan niya pa ako sa tabi niya. Napairap ako nang sa wakas ay makabangon. Inayos ko ang buhok ko at saka tuloy-tuloy na lumabas ng kwarto.
Pagbaba ko sa dining area ay nadatnan ko sina Elsa at Sally na halos patapos na sa pagliligpit doon. Nang makita nila ako ay agad nilang ibinalik ang mga ulam at nag-angat ng mukha. "Oh, Riza, gising ka na pala." "Sa attorney?" Tanong ni Elsa at nilinga ang likod ko. Umiling ako at nagsimulang igala ang paningin. Hinahanap ko ang lolo at lola niya. Tulog pa siya. Alam niyo na. Napagod kagabi? Pinagod mo?" Kantsaw ni Elsa. Napangiwi ako at piniling ibahin na lang ang usapan. "Sina lolo at lola nga pala." Tanong ko. "Naku, kaalis lang. May sumundo kasi kay Judge dito. Nagpapatulong yata sa isang kaso yung kaibigan niya. Dito na rin nga nag-umagahan." Sagot niya. Tumango na lang ako at umupo na para makapag-umagahan. Mukhang mamaya pa naman magigising sa attorney at panigurado may hangover iyon. "Alak po more, attorney." "Kayo, kumain na kayo? Tara na, sabay-sabay na tayo." Yaya ko sa kanila. Medyo nag-alangan pa sila. "Sige na, wala akong kasabay eh." Sabi ko. Tumango na lang din sila at sinabayan ako. Matapos namin kumain ay gumawa ako ng soup para kay Attorney Justin. Siguradong masakit ang ulo noon pagkagising. Maya-maya ay bumaba na din siya. Nakita ko nakakunot ang noo niya at nakasabunod sa buhok ng pababa na sa hagdan. Lasinggero kasi. "Riza, ihahanda na ba namin yung breakfast ni Attorney?" Tanong ni Elsa na makita siyang palingalinga at mukhang may hinahanap. Agad na tumango ako at nagpakita sa kanya. Napatingin naman siya sa gawi ko at sumimangot pa bago lumapit. "Problema nito?" "You didn't wake me up." Napapaos na sabi nito at agad umupo. Itinukod niya ang siko sa table at hinilot ang sentido. Napailing ako at nilapitan siya. "Ano, masakit ba?" "Halak pa more." Panginis ko sa kanya. Ibinaba na ni Elsa ang mga pagkain sa mesa at pati na rin yung soup na hinda ko para sa kanya. Kinuha ko iyon at nagsalin sa isang bowl. Nakatingin lang siya at nakasimangot habang ginagawa ko iyon. "O ayan, para matanggal yung hangover mo." Sabi ko at inilapit ang bowl sa kanya. Gumalaw siya saglit at hinarap ako. Halos mapako ako sa kanatatayuan nang yakapin niya ako sa bewang. Na hindi ko magawang magprotesta dahil nandito ang dalawang kasambahay. "Shit, Attorney. Thanks for taking good care of me last night." Rinig kong sabi niya. Ramdam ko ang init ng pisngi niya sa tiyan ko. Wala yun. Kumain ka na." Nauutal na sabi ko. Sobrang nakakawala ng ulirat ang ginagawa niya. Daig niya pa ang batang naglalambing. Hindi ako sanay sa ganito. Nang bumitaw siya, ay para ako nabunutan ng kung ano at nakahinga ng maayos. Pinanood ko lang siyang matapos kumain. Justin's personal voice. Patapos na akong kumain ng breakfast nang tumunog ang phone ko. Hindi ko sana sasagutin ang tawag dahil nakalib ako. Pero nakita ko si Mrs. Villaluz iyon kaya agad ko itong sinagot. Christians keep on sending me reports about his case. Siya kasi ang pinag-asikaso ko muna sa kaso at pinaghahanap ng detective para imbestigahan ang pagkamatay ng asawa nito. Duda kasi akong suicide talaga ang kinamatay ni Mr. Villaluz. Hindi siya ang tipong magpapakamatay dahil lang sa problema. "Yes, Mrs. Villaluz?" Sagot ko, agad sa tawag nito. Narinig ko siyang bumuntong hininga bago nagsalita. "Attorney?" Sabi nito na mukhang nag-aalangan pa kung sasabihin ang pakay o hindi. "Yes, ma'am? What is it?" Umugot muli siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. "About my last will and testaments." Sabi nito, kumunot ang noo ko. "What about your last will and testament, ma'am?" I want to change it. I'm gonna send you the details, Attorney. Sana, sa lalong madaling panahon ay maayos agad." Sabi nito. Lalong kumunot ang noo ko pero nagpa siya kung sumang-ayon na lang at saka ko na lang pag-aaralan kung ano binago niya doon kapag nasend niya na sa akin ang buong detalye. "Alright, ma'am. I'll wait for it." Sabi ko. Narinig ko siyang nagpasalamat bago nagpaalam at ibinaba ang tawag. Nalingan ko si Riza na mukhang nakikinig sa pakikipag-usap ko sa phone. Tumaas ang kilay niya. "Trabaho pa rin kahit nasa bakasyon?" Nakataas ang kilay na tanong niya. Pinigilan ko ang sarili kong mapangiti. Naaalala ko pa ang mga sinabi niya habang binibihisan ako kagabi. This girl is really something. Umiling ako at nag-iwas ng tingin. "That was urgent."
Simpleng sagot ko at uminom ng tubig para itago ang ngiti pero hindi ko rin kinaya at mukhang nakita rin niya iyon. Ano nakakatawa? Taas ang kilay na tanong niya. Umiling ako at hindi tumingin sa kanya. Nothing. May naalala lang ako. Sagot ko't sinulyapan siya. Naliliit ang mga mata niya habang sinusuri ng mabutang ekspresyon ko. Bakit? Parang kinakabahan ako dyan sa naaalala mo. Tanong nito. Tuluyan na akong natawa. I don't know. Baka guilty ka kaya ganun? I tried to tease her. Kitang-kita ko ang pag-awang ng mga labi niya. See? Guilty as charged. Anong? Sabi niya. Mamuso ako bago tumayo. I was just drunk pero rinig na rinig ko lahat ng sinabi mo kagabi. Bulong ko at kinindatan siya. Kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi niya dahil sa sinabi ko. Naughty. Pahabol na sabi ko pa bago siya iniwanan at umakyat na sa itaas. Nakaakyat na ako sa hagdan ay nakita ko pa siyang nakatayo pa rin doon at nakatakip ang dalawang kamay sa muka. She's too cute. Napahalakak ako at pumasok na sa kwarto. Naligo at nagbihis lang ako bago chinek ang email ni Miss Villaluz. According to her New Testaments, iniiwanan niya lahat ng kanyang ari-arian sa isang charity. She even listed some organizations na pagbibigyan niya ng donasyon. Some of them are rehabilitation center. Kumunot ang noo ko na ikumpara ang lumang testamento niya sa kakasend niya lang. Inalis niya sa tagapagmana ang ampon nilang mag-asawa na si Jonathan Villaluz. I wonder why. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Kinagabihan ay nakatanggap muli ako ng tawa galing kay Christian. Nalaki ang mga mata ko nang ibinalita niya sa aking patay na si Mrs. Villaluz. According to the police report, natagpuan daw itong bumubula ang bibig at mukhang nagtangkang patayin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Hindi ako mapakali. There was something off. Kaninang umaga ipinabago niya ang last will and testaments niya, then she have found dead tonight? I really have to find out. Nilingon ko si Riza na inaayos ang higaan at mukhang handa ng matulog. Pack your things. Sabi ko, takang napalingon naman siya sa akin. Bakit, attorney? Tanong niya. We're leaving tomorrow. Kailangan na natin bumalik sa Manila. I'll talk to Lola. Sabi ko at agad na lumabas ng kwarto para ipaalam kina Lola ang nangyari. Pumayag si Lola na umuwi kami pagkatapos kong sabihin yung dahilan. Mr. Villaluz was one of my biggest client. I am handling all the legal issues of his companies, kaya hindi pwedeng hayaan ko na lang yung nangyari sa kanila ng asawa niya. Kung tama ang hinala ko, I wanna make sure that those person behind their death will rot in jail. When are you coming back here, then? Hindi pa na-enjoy ni Riza itong place. Sabi ni Lola. Napakamot ako sa batok. Kanina niya pa bukang bibig si Riza. She's in our room and probably packing her things. It depends, La. Ayusin ko lang itong kaso ni Mr. Villaluz and then we will visit you again. Sagot ko na lang para matigil na siya. Sumimangot siya. I wanna talk to Riza. Baka mamaya kapag bumalik ka na doon, puro ka na naman trabaho at kalimutan mo na ito sinasabi mong pagbalik. Umirap siya at nauna na maglakad papunta sa kwarto. Wala ko nagawa kundi ang sumunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa kwarto. Riza is packing her things when we arrived. Kumunot ang noo ko nang makita kong pati mga gamit ko ay inaayos na niya. Nasaan yung mga marurumi mong damit? Napatigil siya sa pagsasalita na makitang dalawa kami ni Lola na pumasok sa kwarto. Agad na nilapitan ko ang kama para ituloy ang ginagawa niyang pagliligpit sa mga gamit ko. Lola, kasama po pala kayo. Sabi niya na bahagyang nilingon ako. Halos okay na lahat ng gamit ko. She packed it very well. Maayos na nakalagay sa bag lahat. Lumapit si Lola at niyakap siya. Babalik ka pa naman dito, di ba, Riza? Rinig ko sabi ni Lola sa kanya. Nakita kong tumingin siya sa akin na parabang nagpapatulong sa pagsagot. Lumapit ako sa kanya, tinawakan siya sa bewang bago hinarap sa Lola. Of course, Lola. Ipagpapaalam ko ulit siya sa kanila next time. Kailangan lang talaga naming bumalik sa Manila. After that, babalik ulit kami dito. Besides, hindi pa nakakapamasyal si Riza. Right, honey? Nakita kong tumangusi at ngumiti kay Lola. Hinawakan pa niya ang kamay ng Lola ko. Opo, Lola. Babalik kami kaagad. Kantahan ulit tayo nila Lolo. Masayang sabi niya. Kitang-kita ko ang excitement sa mukha ni Lola nang sabihin niya iyon. Talaga? Next week then. Sabi pa nito.
Napailing naman ako. Lola, we can't decide for now. We will just inform you if... No, Justin. Si Riza magsasabi sa akin kung tapos ng trabaho niyo. I know how workaholic you are. Pairap na sabi nito at hinarap ulit si Riza. Napakamot ako sa batok. Narinig ko ang tawa ni Riza. Tumaas ang kilay ko. I'll call you every day ha, Iha? Sabi pa nito kay Riza. Natatawang tumango naman si Riza. Sure po, Lola. Tawagan niyo lang po ako kapag naiinip kayo dito. Huwag po kayo masyado mag-iisip. Alam niyo na po, para iwas wrinkles. Tatawa-tawang paalala nito. Napangiti ako. Anytime pwede? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Lola. Nakita kong tumango naman si Riza. Naku, buti ka pa, Iha. Kesa yung iba dyan na puro na lang trabaho. Tila nagtatampong sabi nito. Mukhang pinaparinig talaga sa akin. Halika, Iha. Sumama ka sa akin sa kwarto. May ipapakita lang ako sa'yo. Rinig kong sabi ni Lola at hinila na ang kamay ni Riza. Napabitiw naman ako sa kanya at pinanood na lumabas sila ng kwarto. Napailing na lang ako at agad na nagubad para makaligo. Total, mukhang okay na ang mga gamit ko dahil inayos na iyon ni Riza. Wala sa sariling napangiti ako. Paglabas ko ng banyo ay sakto naman pagpasok na Riza sa kwarto. May hawak-hawak siyang ilang paper bags at nagulat pa siya nang makita ako. Kumunot ang noo ko na mag-iwas siya ng tingin at tumalikod. Why? Tanong ko. Ano? Lalabas na muna ako. Magbihis ka na muna. Sabi niya at nagsimula nang lumapit sa kama para ilapag ang mga paper bags doon at nagsimulang maglakad palabas sa kwarto. Pinigilan ko siya. It's okay. Sagot ko at naupo sa kama at kumuha ng shirt sa bag. Hindi, lalabas na muna ako. You already saw it last night. Sabi ko at kinuha ang t-shirt. Nakita ko nakatalikod pa rin siya. Napangisi ako. I'm done. You can turn around now. Sabi ko at hinintay ang pagharap niya. Okay. Nga pala, attorney. Shit! Napumura siya nang makita ang katawan ko at saka agad na nagtakip ng muka. Hindi ko napigilan ang tawa ko. Napailing ako at saka nagsuot na ng t-shirt. Kagabi lang ay binihisan niya pa ako tapos ngayon ay mukhang hiyang-hiya siya. I'm done. Sabi ko na makitang nakatakip pa rin siya ng kamay sa mga mata niya at hindi pa rin gumagalaw. Totoo na ba yan? Inis na tanong niya. Natatawang lumapit ako at kinuha ang kamay niya. Napaatras naman siya dahil sa pagkabigla kaya nawalan siya ng balanse. Kunot noong sinapo ko ang likod niya. Napatitig siya sa mukha ko at saka bumaba ang tingin sa katawan ko at agad na itinulak ako. Lalo akong natawa. Hindi kong talaga ng babaeng ito. Is it your first time to see a topless man? Natatawang tanong ko at naupo sa kama. Nakita kong umirap siya at hinawi ang buhok. Oo, first time kong nakakita ng naglalakad na buto. Sabi niya at inayos ang kama. Nalaglag ang pangako at hindi makapaniwalang sinundan siya ng tingin. What the hell did she just say? Buto? What did you just say? Hindi makapaniwalang tanong ko. Umirap siya at pinagpagangunan at sumampa na sa kama. Wala. Sabi ko, good night, attorney. Maga ba tayong luluwas bukas, di ba? Salip ay sagot nito. Nanliit ang mga mata ko. I just can't accept what she have said about nobody. Hindi yun ang narinig ko sinabi mo. Sabi ko at nagsimulang gumapang sa kama. Nakita ko namang napakislot siya at nanlaki ang mga mata. Narinig mo naman pala, bakit pinapaulit mo pa? Nagsusungit na sabi niya. Lalong nanliit ang mga mata ko. Nakita ko napasandal na siya sa headboard ng kama. I just wanna make sure that I heard it right. Sabi ko at lumapit pang lalo sa akin niya. Nanlaki ulit ang mga mata niya at napakapasaunan. Yun na yun, hindi ko na dapat pang ulitin. Kung anong narinig mo, yun na. Sabi niya, nanliit ang mga mata ko. Dahil parang sinisigawan na niya ako. Sinisigawan mo ba ako? Hindi po ah. Mahina, ngunit mariing sabi niya. Do I have to be this close to you para hindi mo na kailangan sumigaw? Tanong ko at itinukod ang kamay sa gilid niya. Iniunat naman niya ang kamay niya para lagyan ng distansya ang pagitan namin. Pinigilan ko ang sarili kong matawa. Ayan ka na naman, attorney. Lumayo ka nga. Sabi niya at itinulak ang dibdib ko. Natawa ako at hinawakan ang kamay niya. Sinong tinatawag mong buto, ha? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin. Ngumisi ako at nagtaas ng kilay.
nang mag-iwas siya ng tingin. Sino? Ulit ko. Nakita ko siyang pumikit ng mariin. Kasi naman ang aasar ka eh. Gising ka naman pala nung gabi na yun. May payakap-yakap ka pa. Pabulong ang pagkakasabi niya sa huling pangungusap. Tumaas ang kilay ko. Did I? Tanong ko. Kumunot ang noo niya at tinignan ako. I tilted my head and tried to recall what happened that night. Hindi mo maalala? Tanong niya. Umiling ako. I only remember you fantasizing about my body. Kunot noong sabi ko. Nalaglag ang panga niya at buong lakas na itinulak ako. Natuwa ako lalo na makitang nagsisimula na siyang pamulahan ng muka. Kapal mo, ikaw na nga itong binihisan dyan. Sabi niya at panay pa rin ang tulak sa dibdib ko. Hawak-hawak ko ang wrist niya kaya napipigilan ko ang ginagawa niyang pagtulak. I should be grateful then? Nangiinis na tanong ko. Nanliit ang mga mata niya at bahagya pang bumelo para itulak ako at makawala sa pagkakahawak ko. Malamang, alam ako pa magpapasalamat dahil nakita kong katawan mo. Sigaw niya at buong lakas na itinulak ako. Tumawa ako at nanlambot pero nahagip ko ang kamay niya kaya pareho kami bumagsak sa kama. Nasa ibabaw ko siya. Nanlaki ang mga mata niya. Napalunok naman ako dahil dikit na dikit ang katawan niya sa akin. Tom, saglit na nagkatitigan kami bago siya gumalaw para kumawala sa pagkakahawa ko. Hindi ko siya binitawan, kaya kunot noong napatingin siya sa akin. Napangisi ako. This girl isn't really attracted to me. Ni hindi man lang siya mailang habang ganito kami kalapit sa isa't isa. Pumalag pa siya at nagtangkang tumayo pero bumagsak ulit siya sa ibabaw ko. Nanlaki ang mga mata ko nang pagbagsak niya ay masalubong ng labi niya ang labi ko.